ito lamang ang siyang buong katungkulan ng tao. Ang salitang pagkatakot, ito mga kapatid, ito yung pagsunod sa Diyos. Walang pag-alinlangan, walang pagsuway sa kagustuhan ng Diyos. Kaya yung pagkatakot at pagsunod, yan ang dapat na makita sa kanyang mga tao, kanyang mga anak. Ito ang buong katungkulan ng tao. Ito, pupunta tayo, dadako tayo sa katanungan ito. Bakit pagkatakot sa Diyos at pagsunod sa kanyang kautusan ang siyang katungkulan ng tao? Ito sana ang maging katungkulan ng mga tao. Pero ano ang nangasa tao? Ito dapat ang mangyari sa mga tao, yung may takot sila sa Diyos, yung kanyang mga kautusan ay dapat na masunod. Pero dito mga kapatid, makikita natin kung ano ang nangasa tao. Dito sa awit 36, may mababasa tayo dito, 36:1. Ito, 36:1. Ang pagsalangsang ng masama ay nagsasabi sa loob ng aking puso, walang takot sa Diyos sa harap ng kanyang mga mata. Ito ang sinasabi ng isang tao na sumasalangsang sa kagustuhan ng Diyos. Walang takot ito sa Diyos sa harap ng kanyang mga mata. Kahit na sa puso niya, sa isip niya, wala siyang takot. Gawin niya yung gusto niya, parang wala siyang pakialam. Dito mga kapatid, pagsalangsang at walang takot sa Diyos yung mga ibang tao. Halos karamihan ngayon, ganyan ang nangyayari. Pero huwag tayo magtaka mga kapatid, dahil sa mga huling araw, itong kapanahunan natin, ganyan na ang mangyayari sa mga tao. Ano, lalong-lalo na, kagaya na napag-aralan natin noong nakarang linggo, ang tao maibigin na sa mga, lalong-lalo na sa kayamanan. Yung pag-iipon ng pera, kung minsan kanya-kanyang, dahil nga sa pag-ibig sa salapi, kung minsan ang tao iba na yung napupuntahan niya mga kapatid. Kaya dito, pagsalangsang at walang takot sa Diyos. Yan ang ngayon, itong ginagawa ng tao, yung pagsalangsang at wala silang takot sa Diyos. Ano ang naging bunga nito? Dito pa sa Roma 3:9,18. Ito po ang mga kapatid ang ating matutunghayan. 3:9,18. Ano nga, tayo bagay lalong mabuti kaysa sa kanila, hindi sa anumang paraan, sapagkat ating kapwa ay sinasakdal na muna ang mga Hudyo at ang mga Grego, na silang lahat ay nangasa ilalim ng kasalanan. 18. Walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Yan pa rin mga kapatid. Ito ang naging ugali ng tao. Linayon ng Diyos na ang tao maging matuwid, pero ano ang tao mga kapatid? Yan ang nasumpungan nila. Nangasa ilalim ng kasalanan. Wala silang takot. Bagamat mga kapatid, ayon sa banal na kasulatan, ang tao nilalang ng Diyos na matuwid. Pero anong nasumpungan ng tao? Mga katha. Hindi Ilocano kunana adong palpaltuad. Mga katha ang nasumpungan ng tao. Dito pa mga kapatid, Marcos 7:8 hanggang 9. 7, 8 hanggang 9.
nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Ano nangyari sa mga tao? Bagamat ang tao nilalang ng Diyos na matuwid, ano ang nasumpungan ng tao? Mga kata, at ano ba dito? Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Ito ngayon ang nahanap ng tao. Ito ngayon ang nakita ng tao. Yung salit-saling sabi ng mga tao. At ano pa? 9. At sinabi niya sa kanila, totoong itinakwil ninyo ang utos ng Diyos upang maganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Tinakwil nila ang salita ng Diyos. Anong nasumpungan nila mga kapatid? Yung mga salita ng salit-saling sabi. Yung mga kautusan na mga namana natin, yung mga ninuno natin. Ano mga yan? Lalo na pagkaaraw ng patay mga kapatid. Sa Ecclesiastes, sinabi doon ng patay, wala nang alam ang kanyang pag-ibig, lahat ang nawala na. Dito kung minsan pag dumarating yung araw ng patay, parang yung patay meron pang nalaman dahil nga inaalalain nila kung ano yung pagkain, yung mga bulaklak, lahat ng pagpapahalaga ginagawa nila. Pero dito mga kapatid, mga utos lang ng tao yan. Mga namana natin na mga kaugalian. Doon sa probinsya, anong mga kaugalian na yan? Pag may sakit, sabihin nila, subukan mo yung atang. Nag-aatang sila. Yung sasabihin nila, wala namang mawawala. Maganda naman. Napakinggan, wala namang mawawala ko. Subukan mo. Pero sa banal na kasulatan mga kapatid, walang ganyan. Sa mga anak ng Diyos, sabi doon, pag may sakit, yung langis, ayan, pagkatapos, papanalangin yung may sakit, pagkatapos tatawag ng matatanda sa iglesia, yun ipapanalangin nila. Pero yung mga utos ng tao mga kapatid, yung mga dinatnan natin mga utos, yun yung tinatawag nilang atang. Maghandog sila. May klase pa ng manok kung ano yung gusto nilang klase ng manok. Ito mga kapatid, mga kulat, ito mga salita, salit-saling sabi ng mga tao. Ito ang nasumpungan ng tao. Na dapat sana pagkatakot sa Diyos at pagsunod sa kanyang kautusan. Pero ano ang nga sa tao, ano ang nasumpungan nila? Yan ang dahil sa mga pinaghahawakang salit-saling sabi ng mga tao. Ito ngayon mga kapatid ang nangyari. Wala silang takot sa Diyos, pagsalangsang. Yan ang nasumpungan nila. Kaya maliwanag po itong katanungan nito kung bakit pagkatakot sa Diyos at pagsunod sa kanyang kautusan ang siyang katungkulan ng tao. Yan po mga kapatid, pero ang tao, yan ang nasumpungan nila. Pagsalangsang at yung mga salit-saling sabi ng tao, yun ang kanilang nasumpungan. Ngayon dito, sa unang Romano, dadako tayo dito sa isang katanungan na ito. Ano ang dapat nating gawin para maganap natin ang ating katungkulan? Ito para sa lalong-lalo na ito sa mga anak ng Diyos. Ito yung karapat-dapat na magawa natin. Ano ang dapat nating gawin para maganap natin ang ating katungkulan? Hindi lang yung nakikinig tayo, dapat mayroon yung hindi lang sa salita, kundi makikita natin sana yung gawa. Ano ang dapat nating gawin para maganap natin ang ating katungkulan? Sa katanungan ito mga kapatid, masasagot yan dito sa Roma 15.
15:6. Ito ang nabasa po natin, 15:6. Upang kayo na may isang pag-iisip sa pamagitan ng isang pag-ibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama na ating Panginoong Hesukristo. Yan mga kapatid, anong dapat nating gawin para maganap natin ang ating katungkulan? Maliwanag sa banal na kasulatan sa nabasa po natin na sabi dito, luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dalawa ang ating luwalhatiin, ang Ama at ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang Kristo, hindi lang Diyos, kundi bagkus dalawa ang dapat nating luwalhatiin. Luwalhatiin, sambahin, purihin. Yan ang dapat nating makita po sa atin bilang isang anak ng Diyos. At ano pa? Dito sa Korinto 6, unang Korinto 6:20. May mababasa pa tayo dito. 6:20. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. Nabili na po tayo. Tayo tinubos. Natubos tayo sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. Ito ang gamitin natin. Itong katawan natin. Ito ang ginagamit nating pagsamba sa Diyos. Kaya iwasan po natin na ang katawang ito makagawa ng hindi kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat nung unang panahon, mga kapatid, tayo nasa kadiliman. Nung wala pa tayo dito sa loob ng iglesia, nasa kadiliman tayo. Bakit? Kasi nga noon, pwede nating kainin yung gusto nating kainin. Kahit na dinugon, pwede. Pero nung nabautismuhan ka na dito, hindi na pwede yan. Datapwat ngayon, kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Kung nandito na tayo, kaliwanagan na yan. Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Yan ang narapat. Kaya luwalhatiin natin ang Diyos sa pamagitan ng katawan. Itong katawan natin, ito ang gagamitin natin sa pagsamba, paggawa ng kanyang mga kagustuhan, mga kapatid. At dito pa sa Apokalipsis, may mababasa pa tayo dito, 15:4 ng Apokalipsis. Sinong hindi matatakot, O Panginoon, at luluwalhatiin ang iyong pangalan, sapagkat ikaw lamang ang banal, sapagkat ang lahat ng mga bansa ay darating at magsisamba sa harapan mo, sapagkat ang iyong matuwid na gawa ay nangahayag. Mga takot po tayo. Mga takot sa Panginoon, yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kasi nga, kung may takot ka sa Panginoon, hindi ka pwedeng makagawa. Dito pa lang, sa umpisa pa lang, nakukonsensya ka na, kapatid. Kaya nga, sa banal na kasulatan, sinabi dun, kung ang iyong mata o yung kamay siyang magiging dahilan para hindi ka makapasok sa kaharian ng Diyos, mas maganda pa ang alisin ko, sabi niya, yung mata, ay putulin ko. Hindi ibig sabihin ng material na puputulin natin. Hindi, doon pa lang, mas magandang, sabi niya doon, na pumasok kang walang mata o kamay.